Si Mang Shiji ay inireport bilang missing person noong October 10, 2019 ng kanyang asawang si Joseph Elledge. Sa pag-usad ng investigasyon, unti-unting nakita ng mga pulis ang posibleng kinalaman niya sa pagkawala ng asawang si Mang Shi. At ito ay mas napatunayan nila makalipas ang mahigit 1 taon. Si Mang Shiji ay isang Chinese na ipinanganak sa Xi'an, isang probinsya sa China noong April 18, 1991. Dahil sa pagiging mahusay na estudyante, ay nagkaroon siya ng pagkakataong maipadala sa United States para tapusin ang kanyang master's degree sa kursong Mechanical and Aerospace Engineering. Ang plano niya ay tapusin lamang ang pag-aaral doon sa Columbia at magbabalik sa China upang doon magtrabaho. Ngunit isang oportunidad ang dumating nang alokin siya ng kanyang professor matapos ang graduation niya ng trabaho sa Nanova. At lalo pang magbabago ang takbo ng kanyang buhay nang makilala niya si Joseph Elledge, ang kanyang mapapangasawa. Si Joseph Elledge na tatawagin nating Joe ay katrabaho ni Mang Shi. Siya ay nag-aaral din sa University of Missouri kung saan nagtapos si Mang Shi. January 2016 nang magkaroon ng pagkakaintindihan ng dalawa at sila ay magsimulang lumabas. Si Joe ay 5 taong mas bata kay Mang Shi at ito ay supervisor niya, pero hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon. Noong September 8, 2017, sa isang pasyalan na tinatawag na Rockbridge Memorial State Park, ay formal nang inaya ni Joe si Mang Shi ng kasal, na masaya namang tinanggap ng dalaga. Dahil pa-expire na noon ang visa ni Mang Shi ay agad na rin nilang ginawa ang kasal, 2 linggo lamang matapos ang proposal. 5 buwan ang lumipas ay nakatanggap ng oportunidad si Mang Shi, isang napakagandang trabaho. Pero nagdesisyon siyang tanggihan ito dahil ng mga panahong iyon ay nalaman rin niya na siya ay nagdadalang tao. Lumaki sa pagmamahal ng pamilya si Mang Shi at ang biyaya ng pagkakaroon ng anak at pagiging mabuting ina ay wala nang makakahigit pa para sa kanya. Ngunit nang maisilang niya ang anak na si Anna, ay nagsimula na rin silang palaging mag-away ni Joe. Kadalasang puno ng pang-iinsulto at pagbabanta ang kanilang usapan. Ang mga magulang naman ni Mang Shi ay lumipad mula China para tulungan ang anak sa pag-aalaga kay Anna. Ito ay nakasanayan na sa tradisyon ng mga Chinese na alagaan ang mga apo ng ilang buwan matapos may panganak. Ang pagtira nila sa apartment ni Joe ay lalong nagpalala ng away ng mag-asawa. Madalas ipinipilit ni Joe na palayasin sila dahil ayaw niya sa mga ito. Masasamang bagay at pang-iinsulto ang lumalabas sa bibig niya tuwing pinagtatalunan nila ni Mang Shi ang bagay na ito. Lalo na kapag mag-uusap sila sa lengguaheng Chinese at hindi ito maintindihan ni Joe. Ito ay parang mapapraning sa pag-aakalang pinag-uusapan siya ng masama. Ang ina ni Mang Shi ay naiwan para samahan pa siya na tumulong sa pag-aalaga kay Anna, habang ang kanyang ama ay naunang umuwi sa China pagkatapos ng 3 linggo. Dito ay hindi na nagawang pigilan ni Joe ang sarili. Habang nagluluto ang ina ni Mang Shi ng dumplings, ay nagalit si Joe sa kadahilan ng mali ang paggamit nito ng cutting board. Bagay na sinasabing dahilan lamang ni Joe para tuluyang paalisin ang matanda sa kanyang bahay. Si Mang Shi ay humingi ng tulong sa kanyang mother-in-law para pakalmahin ang anak. Agad namang pumunta ang ina ni Joe sa kabila ng layo ng bahay nito. Pero sa huli ay nakitira na lamang ang ina ni Mang Shi sa malapit na bahay ng kanilang kaibigan bago ito tuluyang umuwi pabalik ng China. October 10, 2019, nag-aalala ang magulang ni Mang Shi dahil sa hindi nito pag-contact sa kanila. Nakiusap ang kanyang ina sa kaibigan nila na nakatira malapit sa apartment ng mag-asawa na kamustahin nito ang anak.
Nakasanayan na ni Mang Shi na araw-araw nagbibigay ng update sa mga magulang. Maaaring sa pamamagitan ng tawag, text o voicemail at hindi niya ito kailanman nakalimutan simula nang humiwalay siya sa mga magulang. Kaya labis ang pagtataka ng ama't ina niya noong lumipas ang isang araw na wala silang natanggap na mensahe mula dito. Pagdating ng nasabing kaibigan sa bahay ni Joe, ay agad nitong hinanap si Mang Shi at kinamusta. Ngunit si Joe lamang ang humarap sa kanya at sinabing gabi ng October 8 niya huling nakita si Mang Shi. Paggising niya ng umaga ng October 9 ay wala na ito sa kanyang tabi. Noong araw na yon, saka pa lang inireport ni Joe ang pagkawala ng asawa sa mga pulis. Pinili din ni Joe na i-report ito sa 311 at hindi sa 911 na emergency hotline sa US. Ang pagtawag sa 311 sa US ay paghingi ng tulong sa mga kasong non-emergency kagaya ng animal abuse, punditong mga ilaw ng street lights at ibang kasong hindi nakakaalarma. Nang kumalat ang balitang nawawala si Mang Shi, ay nag-alala ang kanyang mga kaibigan at maraming tumulong maghanap sa kanya. 5 araw matapos ang nasabing pagkawala, ay tumanggap si Joe Elledge ng interview mula sa KRCG, isang local na media sa Colombia. Sinabi dito ni Joe na isang mapagmahal, maalaga at business-minded si Mang Shi. Isa rin itong mabuting ina at nananawagan siyang bumalik na ito para ayusin ang kanilang relasyon. Binanggit ni Joe sa interview na alam niya na may ibang karelasyon ng asawa online. Pero sinabi niya na handa siyang ayusin ang kanilang relasyon kung ito ay magpapalik. Kapansin-pansin ang hindi pagiging komportable ni Joe sa harap ng kamera. Kasabay ng hindi nito sinasadyang pagtataas ng kaliwang kilay na indikasyon ng stress o pagkabagabag. Noong parehong araw ay inimbitahan si Joe ng pulisya sa isang interrogation para magbigay ng detalye sa nangyaring pagkawala ng asawa. Ayon dito, gabi ng October 8 ay inalok niya ang asawa ng massage bilang paraan ng paglalambing pero tumanggi ito. Umaga ng October 9, nagising si Joe na wala na sa tabi niya si Mang Shi. Dala ang pouch nito. Sinabi niya na inakala niyang umalis lamang ito at babalik din. Pero noong October 10 na hindi na ito umuwi, ay tumawag na siya sa mga pulis. Sinabi niya na marahil ay tumakas ito para sa karelasyon. Bagay na hindi pinaniwalaan dahil alam ng marami na hindi iiwanan ni Mang Shi ang anak na si Ana. Wala ring traces o booking ng flight na naipangalan kay Mang Shi ng mga oras na iyon, kaya imposibleng lumabas ito ng bansa. Ibinahagi ni Joe na noong nawala si Mang Shi ay naisipan niyang mag-drive ng 2 oras para mag-relax sa mga problema. Nang marinig ito ng mga investigador ay pinuna nila si Joe. Questionable di umano ang naging kilos nito dahil sa kabila ng pagkawala ng asawa niya ay nagawa niya pang maglibang. Ito ay hindi gawain ng isang taong mag-aalala sa kanyang asawa. Sa parehong araw din ay ikinulong si Joe ngunit hindi dahil sa pagkawala ni Mang Shi. Ito ay dahil sa akusasyon ng ina ni Mang Shi na pinagmamalupitan ni Joe ang 1 taong anak na si Ana. Sinabi nito na naikwento ni Mang Shi sa kanya ang mga pasa at lamat ng palo na nakita sa bata, na marahil ay dahil kay Joe. Nagawa ng ina ni Mang Shi na maipakita sa mga pulis ang pinadalang litrato o katibayan ng mga pasa ni Ana. Noong una ay itinanggi ni Joe, pero kalaunan ay inamin niya na napagbuhatan niya ng kamay ang munting bata dahil sa hindi mapatigil na pag-iyak nito. Kinolekta rin ng mga investigador ang cellphone ng mag-asawa upang maghanap ng katibayan. Dito ay natuklasan nila na parehong may mga recordings ng away nila ang mag-asawa. Ito ay may kabuuang haba na aabot sa 14 na oras. Mga pag-uusap na nagpapakita kung gaano naging toxic ang relasyon nila.
May mga salita mula kay Joe kagaya ng brainless o walang utak si Mangshi. At meron ding recording noong nag-aaway sila sa harapan ng ina ni Joe, kung saan maririnig na walang pagpipigil ito sa pagsasabi ng masasama kahit na naandoon ang kanyang ina na aawat sana sa kanilang away. October 25 ng parehong taon ay idiniklara ang pagkawala ni Mangshi bilang isang krimen at formal nang sisimulan ang investigasyon sa kasong ito. Pinasok nila ang apartment ni Joe upang maghanap ng maaring makakapagturo sa kinaroroonan ni Mangshi. Doon ay nakita nila ang journal ni Joe kung saan nakasulat ang tila ba isang script o mga sasabihin niya sa interview tungkol sa pagkawala ni Mangshi. Kagaya ng mga detalye kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya noong araw ng pagkawala ng asawa. Kapansin-pansin din ang paalala niya sa sarili sa paggamit ng present tense sa paglalarawan kay Mangshi at hindi gumamit ng past tense. Isang pahiwatig na may nangyaring masama kay Mangshi. Dahil ang mga taong ilalarawan mo gamit ang nakaraan ay mga tao lamang na sumakabilang buhay na. Nakita rin nila ang sapatos o boots ni Joe na puno ng natuyong putik, na noong mga panahong iyon ay hindi pa nila alam ang magiging papel sa investigasyon. Dahil din sa ginawang investigasyon sa mga cellphone ng mag-asawa, ay nalaman nila ang lokasyon ni Joe ng araw na nawala si Mangshi. Siya ay may ilang oras na namalagi sa Dalamin River, na may 40 minutes na layo sa apartment niya. Hindi ito binanggit ni Joe sa mga investigador kaya naisip nila na maaring itinapon dito ang katawan ng asawa. Noong October 29, 2019 ay ganap na sinimulan ang paghahanap ng katawan ni Mangshi sa ilog. At nang sumunod na araw naman ay nag-file ng mga magulang ni Mangshi para kunin ang kustodiya ng apo. Nagkaroon sila ng kasunduan na si Anna, ang apo nila ay mananatili sa US sa pangangalaga ng ina ni Joe at pupunta tuwing summer sa China upang makasama ang mga magulang ni Mangshi. Si Joe naman ay kinasuhan na rin ng first-degree murder noong February 19 ng sumunod na taon. Sa kabila ng pagkawala ni Mangshi, nakita ng mga prosecutor na sapat na ang mga audio recordings para sabihin na may kinalaman ito sa nangyari. Sila ay naghanda na para simulan ang pagdinig ng kaso. Matapos ang ilang buwan ng paghahanap sa ilog ng labi ni Mangshi ay hindi ito nakita at isang memorial service ang ginawa para sa kanya noong February 22, 2020. Bumalik na rin ang ina nito sa China. Isang taon matapos tumigil ng paghahanap ang mga otoridad, ay lumitaw ang ulat mula sa isang hiker na nakakita ng mga buto katabi ng isang maliit na bag sa Rockbridge Memorial State Park. Ang hiker ay naglalakad di umano nang mapansin ang isang matingkad na bagay. Walang iba kundi ang nawawalang pouch ni Mangshi at katabi nito ay mga buto ng tao. Nakumpirma na ito nga ay mga buto ng nawawalang Chinese. Basag ang ribcage nito na nagpapatunay ng hirap na dinaanan niya nang ito ay mamatay. Siya ay inilibing sa pasyalan kung saan din nagpropose ang binata sa kanya. Nang araw na mawala si Mangshi ay umuulan. Muli nilang naisip na balikan ang nakolekta nilang maputik na sapatos sa apartment ni Joe. Sa park kung saan nakita ang mga buto ni Mangshi ay maraming juniper trees. Ito ay puno na may maliliit na dahon na animoy maliliit at malalambot na tinik. Ang mga dahon na ito ay nakita rin sa sapatos ni Joe, kahalo ng mga natuyong putik. Dinala ito sa isang DNA laboratory para sa mga halaman at napatunayan na ang eksaktong punong pinanggalingan ng mga dahon sa sapatos ay ang puno kung saan nakuha ang labi ni Mangshi. Dahil dito ay kumbinsido ang mga investigador na si Joe ang naglibing sa asawa. Ang mga recordings ng away ng mag-asawa ay isa ring katibayan na may motibo si Joe sa pagpatay sa asawa. Ganon na rin ang pag-amin ni Joe na nalaman niyang si Mangshi ay nasa isang online relationship.
Nang panahong mabasa ni Joe ang palitan ng mensahe ng kanyang asawa at Chinese na karelasyon nito, ay kinailangan niyang i-translate sa Ingles ang mga usapan upang mabasa niya at para mapatunayan sa sarili ang pagtataksil ni Mangshi. Dahil sa pagkakatagpo ng mga buto ni Mangshi, ay humarap si Joe at ang kanyang abogado ng may panibagong bersyon ng kwento. Sinabi nila na noong gabi ng October 8, 2019, ay sinubukang komprontahin ni Joe ang asawa sa kanyang online relationship. Sila ay nagkatulakan at narinig ni Joe ang paglagabog ni Mangshi. Matapos ito ay umalis si Joe para maglakad-lakad sa labas, habang si Mangshi ay pumunta na sa higaan. Noong kinabukasan ay nagising si Joe sa iyak ng anak nilang si Anna. Si Mangshi na kadalasan ay babangon para puntahan ng anak, ay nakahiga at natagpuan niyang wala ng buhay. Ito ay marahil dahil sa pagkakatulak niya. Ito ay nagpanik at piniling itago ang pagkamatay ni Mangshi. Sinabi ni Joe na noong panahon na kinakamusta ng kaibigan si Mangshi sa kanyang apartment, ay nasa trunk pa ito ng sasakyan at hindi niya pa naiilipin. Nais ng abogado ni Joe na paniwalain na hindi premeditated murder o hindi pinagplanuhan ang pagkamatay ni Mangshi G. Pero iginuit ng prosecutor na si Dan Knight na si Joe, base sa recording ay may planong kontrolin si Mangshi at nang hindi niya na ito makaya ay ginawa niya ang krimen. Tinanong niya pa ito kung ginawa niya ang krimen habang natutulog ang walang kalaban-laban na biktima, pero nanindigan ng suspect na hindi niya ito sinasadya. Ang first-degree murder ay ang pinakamabigat na kaso ng pagkitil sa buhay ng kapwa. Sa kaso ni Joe ay nahatulan siya ng second-degree murder na may parusang 28 years of life in prison dahil sa paniniwalang hindi nito pinagplanuhan ng krimen. Ayon sa prosecutor, marahil ang atol ay sumisimbolo sa 1 taon sa kada taong ipinamuhay ni Mangshi sa mundo. Si Mangshi ay 28 years old nang siya ay nawala. Tunay na mahirap ang magtiwala sa mundong ito dahil minsan ang taong dapat sanang pinakamapagkakatiwalaan mo ay ang siyang magtatraidor sa iyo. Si Mangshi G na pinuno ng pagmamahal ng kanyang mga magulang ay nauwi sa kamay ng isang taong mapang-insulto at walang kontrol sa kanyang emosyon. Nag-a-upload ako ng mga kwento ng krimen linggo-linggo. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Ito ang Tagalog True Crime.